Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Eto na, delikado na raw ang masangkot sa anomalya sa flood control projects. Bakit kamo? Dahil confirmed na po mismo kay Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, aarangkada na raw si Senator Rodante Marcoleta sa isang motu proprio investigation ng Senate Blue Ribbon Committee kahit walang resolusyon. Ito na raw ang umpisa ng paniningil sa mga proyekto na binigyan ng bilyon-bilyong pondo pero palpak pa rin. Ayon mismo sa press conference ni Senator Estrada sa Parañaque, si Marcoleta ay may balak busisiin ang mga flood control projects na mistulang walang epekto kahit trilyon-trilyon na nga raw ang budget. Narinig nga raw nito na balak ni Senator Marcoleta. Motu proprio raw, hindi na kailangan ng resolusyon. Ibig sabihin, walang nag-utos, walang politics. Kusa raw itong gagawin ni Marcoleta. Pag may nakikita siyang mali, hindi niya hinahayaang lumipas. At kung yan ay totoo, masasabi natin, may mga nanginginig na raw sa Senado at Kongreso. Mga katinig ko, ilang taon na tayong binabaha. Kahit kaunting ulan, lubog na nga ang mga syudad nga raw. Ang masakit pa, may mga proyektong paulit-ulit, sira agad o hindi tumutugma sa aktwal na pangangailangan. Kaya maraming netizen ang nagtatanong, sino ang kumita sa baha? Bakit parang walang nangyayari kahit may budget? Baka ito na raw ang kasagutan. May nagsasabi, neophyte lang si Marcoleta. Pero sagot ni Jinggoy, bakit hindi? Laging may unang beses. Abogado siya. Highly qualified siya. Si Senator Marcoleta ay patas. Mga katinig ko, huwag natin maliitin si Marcoleta. Ilang taon siyang natatag sa Kongreso. Marunong sa batas. At higit sa lahat, hindi takot bumangga. Kung may tinatawag na bulldozer ng katotohanan, ito na yun. Ang anggulo ngayon, may babala na raw sa mga sangkot sa katiwalian. Lintik lang ang walang gante. Ika nga, hindi na ito panahon ng pakyut. Hindi ito pang porma lang. Motu proprio ang tawag dito. At kung sisimulan ito sa flood control, baka sunod na ang iba pang infrastructure scams nga raw. May mga nagsasabing kasama raw sa mga tinitignan ang hindi patas na water utility deals. Gaya ng sa Prime Water, Manila Water at Metro Pacific. Pero sa ngayon, flood control muna ang tutok. Bakit? Dahil ito ang isyong ramdam agad ng mamamayan ngayong tag-ulan. May mga nagtatanong din, sino-sino ang matatamaan dito? May mga pangalan na umuugong sa social media. Contractors, LGUs at ilang mambabatas umano na konektado raw sa mga questionable projects. Pero tandaan natin, wala pa tayong pinapatunayan. Investigasyon pa lang kung sakali ito. Ang mahalaga, may gumagalaw na. Hindi na lang ito reklamo ng netizens o rant sa Facebook. This time, Senado na ang gagalaw. Mga katinig ko, kung totoo ang mga ulat at matutuloy nga ito, baka ito ang unang matinding investigasyon sa ilalim ng bagong pamunuan ng Senado. At kung magtagumpay si Senator Marcoleta, baka ito na ang simula ng mas mahigpit na paniningil sa mga tiwali. Ito na talaga ang pagpapanagot-ira ng BBM admin.
Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, diyan po namin malalaman o maririnig kung tutuparin ninyo ang sinumpahan na tungkulin Senator Marcoleta. Sana ipaglaban ang tama at huwag po kayo magpakuha sa sulsol. Pag kinampanan ninyo yung tungkulin na yan, maraming Pilipino o botante ang hahanga sa inyo dahil may tiwala sila kay Senator Marcoleta. May paninindigan. Okay, start the investigation now. Not only flood control but also our electricity na sobrang taas at laging brown out. Let the investigation begin. Hindi yan paghihigante. Ito ay isa lamang hakbang para maalis ang mga corrupt official ng gobyerno. Hindi dapat lumobo pa ang utang ng Pilipinas at inaanunsyo ng gobyerno na gagamitin sa proyekto para gumaan ang ekonomiya ng bansa. Pero hindi yan ang nakikita at nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan. Kabaligtaran ang nangyayari. Palitan ang mga walang silbing politiko na puro pandarampong lang ang gustong gawin sa Pilipinas. Lalo na at tayo ang nagbabayad ng tax para sila ay magkaroon ng sahod. Wala na maghintay na tapusin ang mga termino ng mga buwaya. Kailangan na silang mawala sa posisyon at pumili. Magaling na leader at hindi pumapabor sa mga iilang nakaupo para mangurakot. At sa huli, taong bayan ang nagdurusa. 17 trilyon ang utang ng Pinas dahil sa mga bugok na yan. Na kunwari may malasakit, yun pala sakit sa ulo ang ibibigay. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!